Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng ang balita ngayon. 17 minutes ago, breaking, sabi niya, ikatlong impeachment complaint, Bercos Marcos Jr. inihain sa Kamara. Isinampa nitong Huwebes, Enero 22, ang ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa House of Representatives. Okay. Kabilang sa mga complainant, sina dating Ilocosur Governor Chavit Singson, dating Kongresista Mike Defensor, dating Mambabatas Jacinto Paras, retired General Hermogenes Esperon Jr., at abogadong Ferdinand Topacio, kasama ang iba pang dating opisyal ng gobyerno. Okay. So, ito na. Nagkasunod kaninang umaga yung Makabayan Block, composed of Congressman Antonio Tinio, Congresswomen Renico and Sara Ilago, nagsampa ng impeachment. So, ang tanong, meron pa bang magsasampa? Palagay ko, meron pa eh. O ito na kaya yung pro Duterte? Ay dahil nandyan si Atty. Topacio, baka ito na yung hindi nabanggit sino yung kongresista na nag-endorse. Baka ang nag-endorse, ito na, isa sa mga Dutertes. Kaya, baka ito na yung sinasabi ni Congressman Erese na nanguntak sa kanya na pro-Duterte group na maghahain ng impeachment complaint. Okay. But sayang. Bakit sayang? Kasi naunahan sila na pagsampa doon yung sinasabing abogado daw ni First Lady Lisa Raneta Marcos. Na bagay na hindi naman daw siya abogado. Magpapakapon daw siya pag mapatunayan na abogado siya ni First Lady. Kasi yun ang unang reaksyon ni Congressman Edgar Erese na madaling maibasura yung unang impeachment complaint dahil nga sa kakulangan ng substance and form. May nabasa kong post ni Atty. Wilfredo Garrido na ang evidence daw na ikinabit doon sa unang impeachment complaint, mga newspaper clippings lang daw. So, sana nga, aksyonan lahat ito. Kailang ito, opinion ko lang ito Ang tunay na complaint, yung malakas ang ebidensya, itong pangatlo. Itong galing kina Atty. Topacio, dating Congressman Paras, dating Congressman Mike Defensor, at dating Governor. Ito yung tunay. Kung ito sana ang unang naisampa, wow sana. Kailang, I hope I am wrong. Nakikita ko na ang diskarte ng Kamara kasi nagsalita na ang Speaker Boji. Sabi niya, walang basihan para ma-impeach ang Pangulo. So anong ibig sabihin nun? Wala na. Tapos na. Hindi uusad ang impeachment laban kay Pangulong Marcos Jr. Never. Kaya ligtas na ang Pangulo. Yan ang tingin ko. But, the fact na sinampahan siya, lalo ngayon pinag-uusapan, lalong yung narrative against the President
Doon may lalo siyang matatalo sa battle of public opinion. Lalo na kung hindi na nila aksyonan itong second and third complaint, yung brasuhin na naman nila na ang ilalang paggalawin ay yung una, tapos ibasura, tapos itong dalawa, hindi na, nako, ang taong bayan, lalong yung speculate na lutong makawang lahat. So lalong babagsak ang kanyang rating pag hindi nila ayusin pag-handle lahat ng ito. Remember, ang malaking problema ng Pangulo ngayon is kanyang trust performance rating dahil siya na ang pinaka-most unpopular na presidente sa history ng ating bansa. Biruin mo yan, sa 3 surveys, puros negative ang net trust and performance rating. Negative 3 saan? Sa SWS, negative 15 sa Pulse Asia, negative 27 sa Publicos Asia. He is the only president na may ganyang record. In contrast sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte, umalis na lang siya sa pwesto, siya ang pinakamataas, 81% to be exact ang kanyang trust and approval rating. Kaya, iyon na ang legacy. So, problema, paano nila pataasin ang kanyang rating? So, wala na. Opinion ko lang ito, ligtas na ang Pangulong Marcos Jr. sa impeachment. Kailang ang lalong maapektuhan sa kanya ang kanyang public trust, image, and satisfaction rating dahil nakikita ko na brabrasuhin talaga ng Kamara ito. No, ligtas na. Kaya ang aabangan natin next month, February 6, yan na, sasampahan nila si BP Sara. Kaya paunahan na naman yan. Sana ang mga pro-Duterte ang magsampa ang unang magsampa na mahina ang ebidensya para mabasura din kaagad. Okay, salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandi ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So gitabangan lang ang balo sa pagdala sa iyang hero. Karon mo na ni ang itsura sa atop ni nanay sa tagaan na mo giro. So naa siya hero mga buslot na og ipang butangan na gani og sako. So mga dagko na gid kay og buslot. Og ipang sumpay-sumpay lang gani ang mga hero nga uban. So wala na ko na ang sako na lang yun. Salamat sa Ginoo daw sa nagtabang sa sin. Oo. So ikaw na nay usa ka kabalo. Oo. Pila na katuig na nay sa imong pagkabalo? 24 na. 24 na katuig. Ayat pa ko nakahol sila og tabang nga kasing-kasing. Oo, so wala gayud kasukad na kadawat og tabang. Wala. So karon pa ka. Karon pa gyud. Pila na day na nay ang imong edad? 57. 57. So karon pa ang tabang ni abot sa imong kinabuhi ga 57 na imong edad. Oo, pila imong anak na nay? Napulo. Napulo. So tanan na naay pamilya? Wala pa. Wala pa. Upat pa ang nakapamilya. Upat pa ang nagpamilya. So ikaw lang gabuhi sa imong mga anak. Ako gyud. Mura na kog lalaki kay tan-aw kung ano. Oo. Di man na pareha sa kanang may trabaho. Kung natay trabaho, mura talag lalaki. Oo, gamuso ra sad ka na nay. kamuso ta. Mm. Salamat sa nagtabang sa sin. Labi na karong nga Pasko.
gitabangan ko. So salamat kaayo. Makaatop na ka. Makaatop na ko. Pila na din katuig na imong balay? Yes. 20 ang bigay. 20 na katuig. Murag 20 na. Sudugay na gid kayo. Sige, salamat kayo nanay.